Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Father, hear your children call, humbly at your feet. Good morning po sa lahat ng magbubukas pa lang ng kanilang mga radyo. Kami po ang inyong makakasama sa programang Biyaya sa Pagkaaga sa 91.9 FM BBS DWLB. Ako po si Pastor Lindo ng Naga City Church of Christ. Ako naman si Ate Melin. Kasama natin sa Tikikal si Sir Stephen Pabis. So good morning po sa lahat. Kaya di kaya sa lahat po ng makikinig sa umaga pong ito. Sa dialect namin sa Bisaya, ang biyaya sa pagkaaga ay sa Bisaya ay grasya sa kabuntagon. Sa ating bago tayo magsimula po ay tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama na nasa langit, muli kami nagpapasalamat sa iyo sa bagong umaga, bagong lakas at buhay na meron kami ngayon. Tunay na hindi ka po nagkukulang at sapat ang iyong biyaya na ibinibigay sa amin. Bagamat kami ay nagkukulang sa iyo, Panginoon, ito'y pinupunuan mo, Ama. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Sa oras na ito, dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo kaming gabayan sa bawat bahagi naming gagawin ngayon, lalo na po sa pagpapahayag ng iyong mga mensahe na nais mong ipahayag sa aming mga tagapakinig sa radyo at FB Live. Ikaw po, Panginoon, ang nakakatalos ng bawat puso at nakakaalam ng bawat pangangailangan ng inyong mga anak. Gamitin mo po, Panginoon, ang iyong habang lingkod na daluyan ng iyong mga mensahe. Tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang radio station na ito, BBS 91.9 DWLB FM. I-bless po ninyo, Panginoon, ang leadership and management at lahat ng mga staff na nagtatrabaho dito. Sapagkat ito po ang aking panalangin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa lahat ng mga pastors, sa Omni Pastors, sa mga BOT ng Omni, sa panguna ni Pastor Rodel Lopez at sa iba pang mga BOT. So good morning po sa inyong lahat. Of course kay Pastor Luis na lagi pong nag-schedule nung Martes, Pastor Luis tsaka kahapon. So ngayon pong umaga ang ating mensahe ay matagpuan natin sa Matthew chapter 1, 20 and then 21. Basa. Ang sabi dito sa Matthew 1, 20 and 21, Tagalog po ito, samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. 21, manganganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay. Ito po'y kasaysayan tungkol sa buhay ni Joseph at sa ni Mary na sila po'y nakatakdang ikasal. Sa ugali kasi ng mga Hudyo, sa kanilang kultura, sa Hudyo, ang lalaki at saka babaeng nagkasundo na magpakasal, kahit hindi pakasal, sila po ay tinuturing ng mag-asawa kahit hindi pa sila kinasal. So ngayon po umaga, ang bibigyan natin ng emphasis sa binasa natin ito pong verse 21. Ang title po na ating pag-usapan ay The Benefits of Our Faith in Jesus Christ. The benefits of our faith
in Jesus Christ. Pag sinabi nating benefits, mga benepisyo, mga bagay na ating makukuha, mga bagay na ating mapakinabangan. Sa Greek word, ang benefit ay ophilos. Mga bagay na ating mapakinabangan. May benefits nga ba ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus? Minsan sabi ng mga pilosopo, paano ako pupunta dyan? Na kung ang dala ko ay ganito, pag-uwi ko ay ganito pa rin, wala kaming mapakinabangan. So may mga tao na gustong-gusto nila yung mga benepisyo, at yung benepisyo na kagustuhan ng tao ay mga benepisyo na temporary lamang. Mga bagay na madaling maubos. Minsan pag may mga meetings, minsan natandaan ko, pag may mga meeting, sabi, okay, may meeting tayo. Tapos, ganitong oras, ang bagal dumating, minsan nadating yan pa isa-isa. Pero pag sinabi ng isang organizer, may meeting tayo at pagkatapos ng meeting, meron tayong ibibigay, nag-agawan yan. Halos sabay-sabay na dumarating kasi may benefits. So sa Panginoong Hesus, mga kapatid, sa Panginoong Hesukristo, may benefits nga ba? Sapagkat ang ating pag-usapan ay the benefits of our faith in Jesus Christ. So ano yung mga benefits? Pag ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon, may benepisyo ba? So ito po mga benepisyo na ating talakayin ngayong umaga ay ito po ay benepisyo na hindi pansamantala, kundi ito po'y benepisyo na forever. Kaya sabi ng iba, walang forever. Sa mundo, walang forever. Sa Panginoong Hesukristo, merong forever. Kaya kung gusto mo ang forever, sa Panginoon ka, maglingkod ka at tanggapin mo si Kristo, tagapagligtas, meron kang forever. Pero sa mundong ito, wala kang forever. Wala ka nga forever na kaibigan Kaibigan mo ngayon. Susunod na taon, hindi mo na kaibigan. So, walang forever. So, sa Panginoon, meron tayong forever. So, ano po ang mga benefits? What are the benefits? Number 1, in Christ we have salvation. Ibig sabihin, pag sumampalataya tayo sa Panginoong Kristo, tinanggap natin siya bilang sariling tagapagligtas. Meron tayong kaligtasan. Di ba sabi rito po sa verse 21, hindi ko na talakayin kung ano yung kapanganakan ni Jesus Christ, dahil hindi yun ang ating talakayin. Dito po sa verse 21, manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sa kanilang mga kasalanan. Sin, Jesus ang pangalan. Ito po ay propesya pa lamang ito, pero ito po yung nangyari. So in Christ we have salvation. Bakit po? Meron bang binanggit dito na kay Kristo merong kaligtasan? Sapagkat sabi rito, manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan at sa kanilang mga kasalanan. So ano po ang bayan? Ang tinutukoy po ditong bayan ay walang iba kundi tayo. Tayong mga tao. Tayo po na mga tao. Ang tinutukoy po rito. Lahat ng tao. So, ibig sabihin, mga kapatid, naalala ko yung sabi ng Panginoon sa Isaiah 49 verse 1. Bago palikhain, nandoon ka pa lamang sa sinapupunan ng inyong ina, sa inyong nanay, pinili ka na ng Panginoong Hesus. Pinili ka na diba? Pero what does it mean? Ano ibig sabihin? Nandoon ka pa lamang sa sinapupunan ng inyong nanay, pinili ka na ng Panginoong Hesus. So, alam ng Diyos, in God's foreknowledge, alam ng Diyos kung sino ang para sa Kanya. So, ang tanong, lahat bang tao pinili ng Panginoon? Okay, lahat ng tao pinili tayo. So,
Pag pinili ka, may kaligtasan ka ba sa Panginoon? Meron kang kaligtasan. Pero, but, ito po ang condition kung ikaw ay mag-respond sa Panginoon. Pag hindi ka mag-respond, wala kang kaligtasan. Tumugon. Tumugon ka sa tawag ng Panginoon. Hindi ba may mga taong mga sobra ka, ang tawag yan, sabihin natin ng mga masamang tao na pupunta sa kulungan, katulad na alala ko nung si Roger Arrinda, 3 silang nakulong sa panahon ni President Ferdinand Marcos. Sila'y nakulong, pero nung siya makalaya, habang siya nandun sa kulungan, nakilala na ang Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, din siya po ay naging evangelist. Kaya madalas kong marinig sa kanya noon na ako'y nagpapasalamat kay President Ferdinand Marcos sapagkat dahil ako ay kanyang pinakulong. Dahil sa kulungan, ako'y nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, pinili ka na pero dapat mag-response ka. Alam ng Diyos kung sino yung sa Kanya at alam din ng Panginoon kung sino yung mag-response, tutugon sa Kanyang mga pagkatawag. Di ba sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever, yung word na ang sino man, yan, na tumanggap. Sumampalataya. So kung ayaw mong sumampalataya, so wala rin. So paano ang isang tao magkaroon ng kaligtasan sa Panginoon? Magkaroon ka ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Paano? The angelic announcement. Ano yung sabi ng anghel, pakasalan mo si Mary, turuin mo siyang pakasalan sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, manganganak siya ng isang lalaki. Pangalanan mo Jesus sapagkat magliligtas sa kanyang bayan at sa kanilang makasalanan. So ito yung tinatawag natin na angelic announcement. Ang anghel mismo nagsabi na manganak siya. So ano ang purpose? Para iligtas. Very clear, maliwanag sa scripture na kay Kristo we have salvation. Tayo ang bayan, mga kapatid. Angelic announcement. So hindi tayo magtatagal dyan. Pangalawa, the apostles' confirmation. Pag sinabi nating apostles' confirmation, ito po ay pinagtitibay mismo ng mga apostol na kay Kristo meron tayong kaligtasan. Pinagtibay. Acts chapter 4, verse 12. Acts 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Kristo lamang. So ito po ay tinatawag nating apostle confirmation sapagkat itong Acts 4:12, apostle mismo nagsabi rito. Apostol. Na sa silong ng langit, wala nang ibang tagapagligtas kundi matagpuan natin si Kristo Jesus. Pinagkitibay mismo. Minsan namamali tayo dahil ang sinasabi ng Bible hindi natin pinaniwalaan. Simple lang naman Wala nang iba. Walang ibang pangalan. Meron bang ibang pangalan na tagapagligtas? Wala na. So ano ang role ni Mary sa kaligtasan ng tao? Wala. Ang role lang ni Mary ay ginamit siya ng Holy Spirit para ipanganak si Kristo Jesus na siya ang ating tagapagligtas. Angelic announcement. Angelic. Apostle confirmation. Ito yung confirmation na pinag-ulit kay Kristo matagpuan sa silong ng langit ang tunay na kaligtasan. Hindi sinabi ng Bible, hindi sinabi ng Panginoon na sumama ka sa isang relihiyon, maliligtas ka, hindi po, kundi kay Kristo lamang. Then, liban sa apostles' confirmation, ay meron pang tinatawag natin na messianic affirmation. John 14 verse 6. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Okay.
Una ay yung announcement ng anghel. Pangalawa yung apostle na pinag-confirm ng apostle na kay Kristo matagpuan ang kaligtasan. Then dito naman sa pangatlo ay messianic affirmation. Ibig sabihin, pinagtitibay ito. Pinagtibay at hindi ito dinideny ng Diyos. Di ba sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ito po ang walang makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So talagang dapat sumampalataya ka kay Kristo para makarating ka sa Ama. So ano ang ibig sabihin ng go to the Father? Ang sinabi na go to the Father, it is salvation. Sapagkat hindi ka man pupunta doon na wala kang, kaya nga pupunta ka doon sapagkat ikaw ay ligtas from the mouth of Christ mismo. Meron tayong kaligtasan. Kaya mga kapatid, inuulit-ulit dito ng pangalan lamang ni Kristo Jesus ang dapat tanggapin na sukat ikaliligtas nating lahat. Then, messianic affirmation, believers evangelization. Tingnan natin Acts 16:30-31. Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Okay. Ito yung pangaral ni Peter, ano? Na ang sabi na ano ang aking gagawin para ako'y maligtas? Pero ang sabi niya, sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo, pati ang sambayan mo maligtas. So ang tanong dito, pag ikaw ay, halimbawa, 10 kayo sa loob ng tahanan, yung isa o di kaya tumanggap sa Panginoon. Paano yung 8? Dahil ba sinabi rito na sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ang iyong buong sambayan maliligtas. So yung 8, paano yun? Hindi sumampalataya. Of course, mga kapatid, ibig sabihin dito, ang buong sambayan mo maliligtas kapag lahat sila ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. So ito yung pinaniwalaan ng mga believers noong unang panahon na kay Kristo ay mayroong kaligtasan. Ito ang daladalang mensahe ng mga believers noong unang panahon. So, dito po sa tinatawag natin in Christ you have salvation, 4 mismo ang nagpapatunay dito. Yung anghel nagsasabi, yung mga apostol ay pinagtitibay nila yung sinabi ng anghel. Then pagkatapos yung messianic affirmation, yung pinatunayan, ibig sabihin hindi dinay ng Diyos na totoo ang mga bagay na ito. Ang panghuli, yung mga mensahe ng mga believers ng unang panahon na sila yung kanilang daladala na hindi nagbabago, pinatunayan nila na kay Kristo Jesus lamang matagpuan ang tunay na kaligtasan. Mga kapatid, wala tayong dapat isipin kundi si Kristo lamang, wala nang anumang reliyon. Minsan naalala ko yung isang pastor sabi nila, so ako ang may-ari ng sanglibutan. Ako ang may-ari, kaya sumampalataya kayo sa akin, magpalista kayo sa akin bago kayo makapunta sa langit. Hindi po yun totoo. Bible mismo ang nagsasabi. Walang taong makapagsabi na sumama ka sa kanya sapagkat siya ang may sa kanya ang kaligtasan. Wala po. Bible lamang ang tunay na tagapagligtas sa atin. Walang iba kundi si Kristo. Walang taong pwede magligtas sa tao kundi ang Panginoong Kristo. So number 2 po, the benefits of our faith in Jesus Christ. Una ay in Christ you have salvation. Pangalawa, to have eternal life. We have eternal life. Eternal life. Saan natin matagpuan yung buhay na wala hanggan? John 3:15-16.
Basahon. Basa. John 3:15 to 16, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung titingnan natin mga kapatid, dito sa verse 15 at saka 16, inulit ang sumampalataya sa Kanya. Sa verse 15. Din pagdating sa 16, inulit din. Upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Whosoever. Kondisyon yun. So bakit inulit? Sa talatang 15 at sa talatang 16, ganun din inulit. Bakit? Sapagat ipinakita rito na importante sa ating lahat. Whosoever, mayroong kondisyon kung sino lang ang tumanggap. So kahit mga lalaki, mga babae, educated, uneducated, poor, rich, at sino pa man, importante ang buhay na wala hanggan. Pero bago mo makamtan ang buhay na wala hanggan, tanggapin mo muna si Kristo Jesus na siyang ating tagapagligtas. Ito po yung importante. Kaya mga kapatid, sa buhay natin ito, wala nang pinakamahalaga ang tanggapin mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Bakit? Bakit sinabing mayroong eternal life? Ano ang cost ng eternal life? Ang cost ng eternal life, para ma-enjoy mo ang presensya ng Diyos. Sumampalataya sa Diyos, you have an eternal life. Bakit? Sapagat enjoy the presence. Para to enjoy the inheritance. Para i-enjoy mo yung mga bagay na ating minamana. Ng ating minana sa Panginoon. Sabi diyan sa 1 Peter, pero hindi natin basahin. Mga bagay na di nasisira at mga bagay na di kukupas. Paano mo ma-enjoy kung isang taon ka lang sa langit? Diba? Nauna ulit, binanggit ko ito noon eh. Kailan mo matanggap ang eternal life? Sa langit ba o dito sa lupa? Sa lupa, may matanggap mo ng eternal life kung tanggapin mo si Kristo Jesus, sapagkat yun ang sinabi niya eh. Whosoever. Bakit kailangan eternal life? Dahil hindi ka titira sa langit ng isang taon habang buhay ka roon na kasama ang ating Panginoon. Then to enjoy the heaven. Para mag-enjoy ka sa langit. Hindi ka naman pwede mag-enjoy sa langit kung isang araw ka lang titira. Kaya eternal ka eh. Din pa huli, to enjoy the presence of the Holy Spirit. Ma-enjoy mo ang presensya ng Holy Spirit sapagkat eternal habang buhay kang nandoon sa kalangitan. Kaya nga mga kapatid, importante sa tao ang merong tanggapin si Kristo sapagkat makamtan mo ang eternal life. What else? Liban sa eternal life, the benefits ay isa pang benepisyo, meron tayong kapahingahan. Matthew 11:28. Ang sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigitan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Ito yung invitation ng Panginoon na importante sa tao. Ano? Lumapit sa akin sapagkat kayo ay magkaroon ng kapahingahan. Aside from that, liban sa Panginoon, hindi ka makaranas ng kapahingahan. Sa physical aspect, okay, nakaramdam tayo ng kapaguran. Ano yung rest dito? Rest. Hindi yung ating katawan, kundi yung ating kaluluwa. Sapagkat nakita ng Panginoon na sa buhay natin meron tayong problema. So anong kailangan natin? Kinakailangan natin yung rest.
nagbigay ng kapaguran sa tao. Yung tired na tao ay yung inner man, yung kanyang soul. Alam ng Panginoon na wala kang kapahingahan. In Christ, you have rest. Ano yung nakapagbigay ng kabigatan sa atin? Yung problema natin, mga kapatid. Kaya sa Panginoon, meron tayong kapahingahan. Normal sa taong kumikilos ka araw-araw, makaranas ka ng kapaguran, pero importante yung kapaguran, yung ating kaluluwa, ang dapat magkaroon ng tunay na nakapahingahan sa ating Panginoong Hesukristo. Mabigat ang problema dinadanas ng mga tao. Ngayong panahon, maraming problema sa ating kapaligiran. Hindi yan magkaroon ng solusyon unless na ang tao ay manumbalik sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa umaga pong ito ay ito lang ang gusto namin maibahagi ngayong umaga. Although mahaba ito, marami pa, kundi limitado po ang ating oras, dapat po nating tandaan na ang paglilingkod natin sa Panginoon, ang ating pananampalataya, ay hindi po masasayang. Kung magtanong kayo may benefits, yes, ang benefits natin ito, meron tayong kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. Yun lang eh. Wala na tayo ibang hahanapin sa buhay natin, yung kaligtasan. Dahil mahalaga ito. Tingnan natin ngayong panahon. Di ba sa ibang bansa, meron ng kaguluhan. Yung Israel ay nakikipagira. Kaya sabi ng mga tao, minsan yung aking narinig, nag-usap-usap sila, ano na nga ang gigibunta kayo kung magira ang Pilipinas, magkagaradan na nga kita. Well, pag ikaw ay nasa Panginoon, hindi ka naman matatakot kung mamatay ka eh. Sa Panginoon, ang kamatayan ay isang tagumpay ng isang Kristiyano. Kaya tayo pong lahat ay sumampalataya, tanggapin si Kristo Jesus bilang sariling tagapaligtas, maliligtas po tayo, mga kapatid. Yun po ang importante, kaligtasan ng ating buhay at meron tayong eternal life kapag tayo po ay sumampalataya at tanggapin si Kristo Jesus bilang sariling tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po kayong umaga, Panginoon, sa mensahe na aming natalakay ngayong umaga. Pagpalay mo po, Diyos, ang lahat ng mga nakikinig na hindi pa sila nakatiyak ng kanilang kaligtasan, Panginoon. This is the day of your salvation. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito, sa privilege na ito, Panginoon. Dalayan ko rin po ang mga taong may makaramdaman sa umaga ito, Panginoon. Bigyan mo po silang kagalingan. May mga problema, bigyan mo po silang kagaanan ng aming gobyerno dakilang, Panginoon. Panginoon, dinadalayan ko rin po ang radio station na ito. Ingatan mo po ang lahat ng mga staff na nagtatrabaho dito araw-araw sa kanilang sakripisyo. Dakilang Panginoon, ikaw po magbigay sa kanilang kalakasan, sa kanilang buhay na tunay na kalakasan, Panginoon, habang sila po ay nagtatrabaho. Pagpalain mo, O Diyos, ang Villapuerte family, maging si Ma'am Lalin Villapuerte Abunal, na siya po ang sponsor ng programang ito. Panginoon, binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito muli po si Pastor Lindo. Ako naman si Ate Meling. Nakasama natin sa technical si Sir Stephen. Susunod na po ang programang Kakampi Network News ni Sir John Bernas. Thank you po and God bless us. BBS